Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 at 5 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong Nobyembre 25. Alam ko na pagod na kayong maghintay ng tamang impormasyon tungkol sa inyong pensyon at naiintindihan ko yan dahil ang pera na yan ay resulta ng mahabang taon ninyong pagsisikap at pagtatrabaho para sa bayan. Kaya ngayon uupo tayo dito parang magkakapit-bahay lang at pag-uusapan natin ng malinaw at diretso kung ano talaga ang nangyayari sa SSS at GSIS pension ninyo ngayong taon na ito. Huwag kayong mag-alala. Wala akong itatago sa inyo. Lahat ng importante ay ibibigay ko sa inyo ng simple at madaling maintindihan. Hindi ko kayo bibiguin kaya makinig kayo dahil bawat salita na maririnig ninyo ngayon ay makakatulong sa inyo para mas lalo pang lumakas ang inyong kinabukasan at para hindi kayo maubusan ng pera sa gitna ng buwan. Tandaan ninyo, maraming seniors ang hindi nakakaalam ng mga pagbabago na ito at kawawa sila dahil nawawalan sila ng benefits na dapat naman talaga nilang matanggap. Kaya huwag kayong maging isa sa kanila. Samahan ninyo ako hanggang dulo ng usapang ito at garantisado kong magiging mas malinaw ang lahat para sa inyo. Kaya mga lolo at lola, magsimula na tayo sa pinakamahalagang tanong. Ano ba talaga ang nangyayari sa pensyon ninyo ngayong Nobyembre 2? Alam ninyong lahat na noong nakaraang buwan pa simula pa ng December 2, May 25, nagsimula na ang malaking pension reform program ng SSS at ito ay isang historic na pagbabago dahil ito ang unang beses sa 58 taong kasaysayan ng SSS na magkaroon ng 3 taong sunod-sunod na pension increase. Ang ibig sabihin nito hindi lang isang beses na tulong, kundi 3 taon na tuloy-tuloy na tataas ang inyong pensyon bawat Setyembre hanggang due counts 27. Nakakatuwa, di ba? Pero sandali lang dahil hindi lahat ng seniors ay pareho ang makakatanggap. Kaya kailangan ninyong malaman kung saan kayo nabibilang at magkano talaga ang idadagdag sa inyong bulanan na sahod para sa mga retirement at disability. Pensioners ng SSS. Ang increase ay 10% habang mga survivor pensioners naman ay makakakuha ng 5% na dagdag. Halimbawa, kung ang inyong average monthly pension ngayon ay 4 na PHP 3, bago pa man nagsimula ang reform na ito, pagkatapos ng 3 taon ng increase, ang pensyon ninyo ay tataas na hanggang 6.15. Yan ay dagdag na 1,625 o 334. Isipin ninyo yan 1,006 na PHP, 25 na dagdag bawat buwan malaki na yan, lalo na sa panahon ngayon na ang lahat ay tumataas ang presyo. Ngayon para sa mga nasa GSIS naman, medyo iba ang sistema pero meron din kayong mga benefits na dapat ninyong bantayan. Ang minimum pension ng GSIS ay ₱5 para sa mga qualified old age pensioners at bagamt walang opisyal na announcement pa ng bagong specific increase para ngayong 225. Ang importante ay nakamonitor kayo at palaging nakacheck sa inyong accounts dahil ang GSIS ay may kasaysayan ng percentage-based increases o kaya ay targeted adjustments para sa specific groups. Ang payo ko sa inyo, huwag kayong umasa lang sa thesis, miss, or sa Facebook post. Direkta kayong kumuha ng impormasyon sa official website ng GSIS o pumunta kayo sa branch para sigurado. Maraming kumakalat na fake news na nagsasabing lahat ng GSIS pensioners ay makakakuha ng ₱500 bawat buwan. Pero ang totoo niyan ay hindi ganun kasimple. Depende yan sa inyong contribution history, years of service, at kung anong klase ng pension ang meron kayo. Kaya iwasan ninyong maniwala sa lahat ng nababasa ninyo online, lalo na kung walang official government seal or announcement. Mga kaibigan, ang isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa payout schedules. Kasi maraming seniors na nalilito kung kailan talaga dadating ang kanilang pensyon at minsan naghihintay sila ng matagal. At nag-aalala na baka nawala or nabawasan ang kanilang pera. Para sa SSS, ang release ng pensyon ay base sa penultimate digit ng inyong SSS number. Ibig sabihin ang second to the last na numero sa inyong SSS ID. Kaya kung ang numero ninyo ay halimbawa 341, 340 kon. 56 kon isang ang penultimate digit ninyo ay 7 at to. May corresponding schedule yan kung kailan kayo makakakuha ng inyong pensyon sa buwan. Ang GSIS naman ay mas simple. Lahat ng pensioners ay nakakatanggap every 8th of the month.
Pero kung ang 8 ay Saturday, Sunday o holiday, ang pensyon ay i-release sa last working day before the 8. Kaya kailangan ninyong bantayan ng calendar at planuhin ng maayos ang inyong budget para hindi kayo maubusan sa gitna ng buwan. Ang aking payo, mag-download kayo ng online banking app or magtanong sa bangko ninyo kung paano ninyong ma-check ang inyong balance para hindi na kayo lagi pumupunta sa ATM at naghihintay. Ngayon alam ko na marami sa inyo ang nag-aalala tungkol sa mga possible reductions o KLUBA, lalo na kung may nabasa kayong balita tungkol sa mga pensioners na nabawasan ng kanilang pensyon dahil may mali sa kanilang records o kaya ay may overlapping benefits. Kaya naman itong usapin na ito ay napaka-importante at kailangan ninyong maging alerto. Una sa lahat, kung kayo ay nagtrabaho sa both private at sector sa inyong buhay, kailangan ninyong i-verify kung eligible kayo na makatanggap ng both SSS at GSIS pensions. Ang rule dito ay simple. Kung ang inyong employment period sa dalawang sectors ay hindi nag-overlap, ibig sabihin hindi sabay-sabay. At kung meron kayong sapat na contribution sa both systems, entonces entitled kayo sa dalawang pension. Pero kung nag-overlap ang inyong contributions, meaning sabay-sabay kayong nagbabayad sa SSS at GSIS sa parehong panahon, kailangan ninyo pumili kung saan kayo kukuha ng pensyon. At dito nagkakaroon ng problema dahil maraming seniors ang hindi alam na may ganitong rule at nagugulat sila kapag may nabawas sa kanilang pensyon o kaya ay na-disqualify sila. Kaya ang dapat ninyong gawin, pumunta kayo sa SSS o GSIS office at i-verify ninyo ang inyong contribution records. Kumuha kayo ng certified copies ng inyong employment history at contribution statements. At kung may nakita kayong mali or discrepancy, agad-agad ninyo itong i-correct para hindi kayo magkaroon ng problema later on. Ang isa pang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa mga hidden benefits na maraming seniors ang hindi aware at kawawa dahil hindi nila na-claim ang mga benefits na iyan kahit entitled naman sila. Una, meron kayong ikabuan na pensyon na binibigay every December at ito ay equivalent sa isang buwan ng inyong regular pension. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo ay 5,000 piso bawat buwan, ang ikaingat buwan ninyo ay 5,000 piso din, at ito ay tax-free kaya walang bawas. Pangalawa, para sa SSS pensioners, meron kayong additional PH000 benefit on top ng inyong monthly pension, effective Enero 1, 2000. Kaya kung hindi pa ninyo natatanggap yan, dapat kayong magreklamo at mag-follow up sa SSS. Pangatlo, mayroon ding mga medical assistance programs at calamity loan programs na available. Lalo na ngayon na ang SSS ay nag-lower ng interest rate ng kanilang calamity loan from 10% to 7 annum at pwede na rin kayong mag-renew after 6 na buwan. Kaya kung kailangan ninyo ng emergency funds, ito ay isang magandang option. Pero tandaan ninyo, huwag kayong mag-loan kung hindi naman talaga kailangan dahil ang loan ay may kasamang interest at babawasan yan sa inyong pensyon sa mga susunod na buwan. Para sa mga nasa GSIS naman, mayon din kayong mga additional benefits tulad ng housing loans, livelihood programs at educational assistance para sa inyong mga apo. Kaya importante na aware kayo sa lahat ng available programs at services. Ang problema kasi maraming seniors ang nahihiya or takot na magtanong sa mga empleyado ng SSSS o GSIS dahil akala nila ay makakaasar sila o kaya ay hindi sila bibigyan ng atensyon. Pero mali yan dahil karapatan ninyo na malaman ang lahat ng benefits at services na available para sa inyo. Kaya ang payo ko, huwag kayong mahiya. Magtanong kayo ng paulit-ulit hanggang maintindihan ninyo ang lahat. At kung may hindi maganda ang ugali ng isang empleyado, mag-complain kayo at humingi ng tulong sa supervisor o manager dahil ang trabaho nila ay maglingkod sa inyo. Hindi kayo pahirapan. Ngayong pag-usapan naman natin ang tungkol sa tax implications dahil marami ring seniors na nag-aalala kung babayaran ba nila ng tax ang kanilang pensyon o hindi. Ang sagot dito ay simple. Ang pension benefit sa Pilipinas ay tax-exempt. Ibig sabihin, walang babayaran na tax ang lahat ng pensioners. Kasama na dito ang regular monthly pension, 13th month pension, at lahat ng benefits na related sa retirement. Kaya kung may nagsasabi sa inyo na kailangan ninyong magbayad ng tax sa inyong pensyon, huwag kayong maniwala. Ito ay fake information at baka scam lang yan. Pero may exception dito kung meron kayong ibang source ng income maliban sa pensyon. Halimbawa may business kayo or may rental income,
Yun ang may possibility na kailangan ninyong mag-file ng income tax return, pero ang pension mismo ay tax-free talaga. Kaya importante na alam ninyo ang kaibahan para hindi kayo malito at para hindi rin kayo ma-scam ng mga taong nagpapanggap na government officials na nagsasabi na kailangan ninyong magbayad ng tax o fees para makuha ninyo ang inyong pensyon. Mga kaibigan, gusto ko ring banggitin ang tungkol sa mga tips para maiwasan ninyong mawalan o mamiss ang inyong pera. Una, palaging i-update ninyo ang inyong contact information sa SSS at GSIS. Ibig sabihin ang inyong address, phone number at email address. Para kung may important announcements o kaya ay may problema sa inyong account, makakakuha kayo ng notification agad at hindi kayo mahuhuli. Pangalawa, i-check ninyo regularly ang inyong bank account kahit once a week lang para makita ninyo kung tama ba ang natatanggap ninyong amount at kung on time ba ang payout. Dahil kung may problema, mas maaga ninyong mahahanap at mas madali rin ninyong mariresolve. Pangatlo, kung may mga changes sa inyong personal information tulad ng civil status, address, or number of dependents, agad-agad ninyo itong i-report sa SSS or GSIS dahil ito ay makakaapekto sa inyong pension amount. Halimbawa, kung ang inyong dependent child ay nagil taong gulang na o kaya ay nag-asawa na, dapat ninyo itong i-update para hindi kayo ma-overpay. At later on ay hihilingin nila na ibalik ninyo ang sobrang natanggap ninyo at yan ay magiging malaking problema. Ngayon para sa mga seniors na mahilig pumunta sa SS o GSIS offices, gusto ko kayong bigyan ng practical tips para mas maging smooth ang inyong experience at hindi kayo mapagod o ma-stress. Una, pumunta kayo ng maaga, mas mabuti na kayo ay nandun na before 8 a.m. para hindi kayo mahaba ang pila at para makakuha kayo ng maayos na numero. Pangalawa, dalhin ninyo lahat ng necessary documents ng complete at organized, ilagay ninyo sa isang folder or envelope para hindi nawawala at para madali ninyong maipakita kung kailangan. Pangatlo, kung senior citizen kayo, may priority lane kayo. Kaya huwag kayong mahiya na magtanong kung nasaan ang priority lane para senior citizens at persons with disabilities dahil yan ay karapatan ninyo at para hindi rin kayo mapagod sa habang pila. Pangapat, kung hindi kayo sigurado sa mga requirements or sa proseso, magtanong kayo sa information desk o kaya sa mga guards dahil mas mabuti na magtanong kayo muna bago kayo pumila para hindi kayo magsayang ng oras kung may kulang pa pala sa inyong documents. At panglima, kung kaya ninyong gawin online ang inyong transactions, gawin ninyo online para hindi na kayo lumalabas ng bahay at para ligtas din kayo lalo na sa panahon ngayon. Maraming online services na available na sa SS at GSIS websites at madali lang naman gamitin. Para sa mga gustong mag-maximize ng kanilang retirement income, meron akong ilang payout strategies na pwede ninyong gawin. Una, kung meron kayong option na mag-invest ng portion ng inyong pension-safe investments tulad ng time deposits o government bonds, ito ay isang magandang paraan para lumaki ang inyong pera over time. Pero syempre, kailangan ninyong magtabi lang ng amount na hindi ninyo kailangan sa everyday expenses. Pangalawa, kung meron kayong mga anak or apo na tumutulong sa inyo financially, pag-usapan ninyo kung paano ninyo pwedeng ipol ang inyong resources para mas makatipid sa household expenses. Halimbawa, sa groceries, utilities, at iba pa. Pangatlo, magplano kayo ng inyong budget ng maayos. Gumawa kayo ng monthly expense list at itrack ninyo kung saan napupunta ang inyong pera para makita ninyo kung saan kayo pwedeng makatipid at kung paano ninyo pwedeng i-allocate ng mas mabuti ang inyong pensyon. At pang-apat, huwag kayong mag-atubili na humingi ng tulong sa mga social services o non-government organizations na nag-aalok ng assistance para sa senior citizens. Maraming programs na available na pwede kayong mag-benefit. Halimbawa, discount sa mga gamot, libreng check-ups, at iba pa. Mga kababayan, alam kong mahaba-haba na ang ating pag-uusap pero gusto ko pa kayong paalalahanan ng ilang mahalagang bagay bago tayo magwakas. Ang pension reform program na ito ay isang malaking blessing para sa ating mga seniors. Pero kailangan din nating maging responsible at vigilant para sigurado na nakukuha natin ang lahat ng benefits na entitled tayo. Huwag tayong umasa lang sa iba na magsasabi sa atin ng kailangan nating gawin. Kailangan tayong maging proactive at mag-take ng action para sa ating sariling kapakanan. Kung may tanong kayo or may problema, huwag kayong mag-atubili na lumapit sa SSS o GSIS.
mag-visit ng kanilang websites o kaya ay tumawag sa kanilang hotlines dahil ang information ay libre at available para sa lahat. At higit sa lahat, mag-ingat kayo sa mga scammers at fraudsters na nagpapanggap na government officials o representatives. Huwag kayong magbigay ng personal information o pera sa mga taong hindi ninyo verified na legitimate at kung may nakita kayong suspicious agad ninyo itong i-report sa authorities. Sa pagtatapos ng ating usapan ngayong araw, sana mas naging malinaw na sa inyo ang lahat ng mahalagang detalye tungkol sa pension updates ngayong Nobyembre 25. At sana naman ay mas confident na kayo na hakbangan ang mga susunod na steps para makuha ninyo ang lahat ng benefits na karapat-dapat sa inyo. Tandaan ninyo, ang pensyon ninyo ay hindi lamang pera. Ito ay simbolo ng inyong decades-long na paglilingkod at pagsisikap para sa ating bansa at sa inyong mga pamilya. Kaya nararapat lang na alagaan ninyo ito ng mabuti at siguruhing nakakamit ninyo ang komportable at dignified na retirement na deserve ninyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbibigay ng inyong oras at sana ay naging kapaki-pakinabang ating pag-uusap. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo palagi at panatilihing matatag ang inyong pananampalataya sa Diyos at sa ating gobyerno na patuloy na magsisikap para sa ating kapakanan. Mabuhay ang ating mga senior citizens at mabuhay ang Pilipinas. SS.